puso ng Maynila, may isang lugar na hindi lamang dinaraanan, kundi dinadalaw, hinahanap, at tinitingnan bilang simbolo ng pananampalataya ng milyong-milyong Pilipino. At ito, ang Quiapo Church. Kilala rin bilang tahanan ng Poong Nazareno. Sa video na ito, titignan natin ang Quiapo Church noon at ngayon, ang pagbabago nito, ang nanatili at ang lalim na impluwensya nito sa ating kasaysayan at kultura. Ang Quiapo Church ay unang itinayo noong kalagitnaan ng 1500s bilang isang maliit na kapilya. Sa lumang larawan at dokumento, makikita ang simpleng istruktura nito, buhay na patunay ng unang paglaganap ng Kristyanismo sa Maynila. Ngunit, ilang beses itong natupok ng sunog at nasira ng lindol. Ang simbahan ngayon ay produkto ng paulit-ulit na rekonstruksyon, isang simbolo na katatagan ng simbahan at ng mamamayang Pilipino. Pagmasdan natin ang Quiapo Church noon. Ang twin belfries o kambal na kampanaryo ay mas simple, mas tuwid ang mga linya at mas kaunti ang dekorasyon. Sa mga lumang larawan, hindi pa gaanong masikip ang paligid. May maluwang na espasyo sa harap, kaunting tindahan at halos walang modernong sasakyan. Ito naman ang itsura ngayon ng modernong Quiapo na buhay sa araw-araw. Mapapansin dito ang mas mataas na kampanaryo at mas malinis na kulay dahil sa restorations. Nakapaligid na rito ang makukulay na tolda ng mga tindero, gaya ng nagbebenta ng kandila, anting-anting, herbal medicines, religious items at iba pa. Madami na ring modernong sasakyan ang dumadaan sa kalsada nito, gaya ng jeepney, kotse at motorsiklo. Ang paligid ay talagang punong-puno ng buhay, ingay at galaw. Higit pa sa istruktura, ang tunay na puso ng Quiapo Church ay ang itim na Nazareno. Dumating ang imahe sa Pilipinas noong 1606 mula sa Mexico. Sa mga lumang larawan, makikita ang mga debotong nakaluhod, nagdarasal at naglalakad ng paluhod papasok ng simbahan. Matagal ng tradisyon bago pa dumami ang tao sa Quiapo. Ang traslasyon tuwing Enero 9 ay isa sa pinakamalaking pilgrimage sa buong mundo. Milyon-milyon ang dumadagsa, nagtataas ng panyo at nag-aabot ng dasal. Ang Quiapo ay nagiging dagat ng pananampalataya, hawak kamay, tulakan, iyakan at taimtim na debosyon. Ito ang hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, ang matinding pananalig ng mga tao sa Poong Nazareno. Ang Quiapo ay hindi lamang simbahan, isa rin itong komunidad. Sa mga lumang dokumento, ang Quiapo ay kilala bilang sentro ng kalakalan at kultura. May mga tindahan na tela, lumang sinehan, at mga pamilihan kung saan nagtitipon ng mga tao. Tahimik pa ang trapiko at simple ang galaw ng araw-araw. Ngayon, mas makulay, mas masikip, at mas maingay ang Quiapo. Dito mo makikita ang halo-halong kultura, estudyante, mangangalakal, deboto, manggagawa, turista at street vendors. May makikita ka ring simbahan ng Muslim, tindahan ng electronics, fortune tellers, herbal medicine, at iba pang kakaibang bahagi ng Quiapo na nagbibigay kulay dito. Sa kabila ng abala, isang bagay ang hindi naglalaho, ang kultura ng pakikisama, paggalang, at pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang Maynila, nagbago ang teknolohiya at nag-iba ang buhay ng mga Pilipino.
Ngunit naroroon pa rin ang Quiapo Church, matatag, nakatindig, at patuloy na nagiging tahanan para sa mga naghahanap ng pag-asa. Ang pagkukumpara ng Quiapo Church noon at ngayon ay hindi lamang tungkol sa arkitektura. Ito ay patunay na kahit nagbabago ang paligid, may mga tradisyong nananatili. At habang nagbabago ang bansa, patuloy na magsisilbing gabay ang Quiapo Church, hindi lang bilang gusali, kundi bilang simbolo ng pananampalataya, kultura, at pagkakaisa ng Pilipino. Sa bawat debotong pumapasok, sa bawat panalangin, at sa bawat kwento ng pananampalataya, nabubuhay ang kasaysayan ng Quiapo Church. At sa pag-alala natin sa nakaraan, mas naiintindihan natin kung bakit hanggang ngayon, puso pa rin ng Manila ang Quiapo.